Hello mga ka-online! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-transfer ng Pi papunta sa ating GCash account. Una, punta tayo dito sa funding. Mga ka-online, ang reason bakit tayo dito pumunta sa funding, kasi kaka-transfer lang natin ang ating Pi from our Pi wallet to OKX wallet. So dito, ita-transfer natin siya papuntang trading. Ayan mga ka-online, click nyo lang yung max and then transfer. After nyan mga ka-online, punta tayo dito sa spot. Kasi dito tayo magte-trade. Ayan. Pag nakikita nyo na Pi/USDT, ayan na. Dyan na tayo magsisell. So, click nyo lang yung sell. Tapos, enter nyo lang yung amount kung magkano yung itatransfer nyo papuntang GCash wallet. And then, sell Pi. Ayan mga ka-online. Isi-sell na natin yung ating Pi into USDT. Ayan mga ka-online, since na-trade na natin ang ating Pi to USDT, pupunta tayo dito sa P2P trading. Ang ginawa ko dito mga ka-online, nag-shortcut lang ako. Hanap tayo ng buyer. So, pindutin natin yung sell. Hanap tayo dito ng buyer na nagbibenta ng Pi amounting 1,000 pataas, Philippine money, kasi ang ating ibebenta ay $25 lang. So, ang titingnan natin dito mga ka-online, may mataas na completion rate. Kasi, pag meron silang mataas na completion rate, ibig sabihin mabilis silang magbayad. So, dito guys, regarding kanina sa sinabi ko na nag-shortcut ako, kasi yung pera natin ay nasa trading pa. I-transfer natin siya from trading to funding kasi hindi natin siya mabebenta papuntang GCash pag nasa trading pa siya. So, ililipat natin siya pa funding. So, ayan, click lang yung max and then transfer. As you can see guys, nalipat ko na siya. Tapos, ayan, isi-sell na natin siya. Gagamitin natin dito yung GCash. Ayan, sell USDT with 0 fees. Wala tayong babayaran na fees dyan. Hindi katulad sa ibang wallet, meron tayong gas fee na pagkamahal-mahal. So, ayun, uy, hindi pwede. Hanap tayo ng ibang buyer. Same ano lang din, same process lang din. May mataas na completion rate yung hahanapin natin. So, ayan. Click max and then sell USDT. And then confirm. Dito guys, pag nagsisell tayo ng USDT papunta sa ating GCash, may authentication siya. So, make sure lang na yung mga cellphone na ginagamit natin for authentication ay hindi natin sisirain, hindi masisira or hindi mawawala. Kasi pag mawala yun, mahihirapan tayo mag-sell ng Pi. Actually, may ibang way pa naman para ma-authenticate. Meron din silang authentication gamit yung Gmail. So, ayan mga ka-online, na-sell na natin yung ating USDT papunta sa ating GCash. As of the moment, processing na siya. Ayan mga ka-online, while waiting na ma-process yung ating payment, explore muna tayo dito sa ating OKX wallet. So, ayan, as you can see, processing pa siya. Wait lang natin matapos yung transaction. Ayan mga ka-online, may makikita tayong chat icon dyan. Click lang natin. Tapos, pag may makikita tayo dyan na pending for release, ibig sabihin nun ay nababayaran na tayo ng buyer. So, wait lang natin. Ayan pala, nasa chat box natin, nag-send siya ng proof of payment. Ayan, nabayaran na daw niya tayo. So, ngayon, i-check natin yung GCash natin kung dumating na ba talaga yung payment ng ating buyer. So, ayan mga ka-online, as per checking naman sa ating GCash account, dumating naman yung bayad ni buyer. So, ang next natin gagawin dito ay i-release natin yung crypto. Dito kasi parang ang nangyayari, nagbabayad muna sila sa kanilang seller bago sila maka-receive ng USDT. So, ang gagawin natin,
i-release natin yung crypto. Para ma-release mga ka-online ang crypto, i-click lang natin yung My Orders. Tapos, lalabas yung option dyan para ma-release mo yung crypto. Ayan. Click mo lang yung Release Crypto. So, ayan mga ka-online, para ma-confirm natin yung nirelease natin crypto, ilalagay lang natin yung amount kung magkano yung nare-receive natin. Tapos, ayan, another authentication na naman. Same process, authenticate mo lang siya sa device mo. So, ayan mga ka-online, tapos na tayo sa ating transaction at nagbibigay na tayo ng positive feedback sa ating buyer. Thank you guys for watching!